nga ba ang sukatan ng tunay na pagmamahal? Panoorin mo ito hanggang dulo. Sabi ng isang ama sa kanyang stepdaughter, "Iuwi mo ang boyfriend mo. Gusto ko siyang makilala." Ngumiti siya. "Sigurado tatay, darating siya bukas." Kinabukasan, dumating ang lalaki. Sa kabilang kalsada, may isang matandang nagtitinda ng mga buto ng mirasol. Nakagulanit na damit, pawisan at payapa. Bulong ng lalaki, "Sino yun?" Ngumiti ang babae, "Tatay ko yan." Biglang bumagsak ang mukha ng lalaki. "Akala ko may kumpanya ang tatay mo. Nagtitinda lang pala ng buto." Umingo siya, tumalikod. Hindi ako makakasama sa babaeng nagsinungaling sa background niya. Hinabol siya ng dalaga. "Mangyaring huwag kang umalis. Siya ang tatay ko." Pero tuluyang lumayo ang lalaki, hindi man lang lumingon. Umuwi ang babae, umiiyak. "Dad, umalis na siya. Bakit ka nagkunwaring nagtitinda ng binhi sa kalsada?" Ibinaba ng ama ang kanyang basket. "Huwag kang mag-alala anak. Ngayon, alam na natin kung sino talaga siya." Ilang linggo ang lumipas, nag-uwi siya ng bagong lalaki. Mabait, magalang, simple. Pagdating nila, nakita nila ang parehong matanda. "Tatay mo ba yan?" tanong ng lalaki. Tahimik na tumanggo ang babae. Napabuntong hininga ito. "Bakit hindi mo agad sinabi na nagbebenta siya ng buto? Respeto ko siya." Pero napailing ang babae. "Wala ka na mga ideya. Umalis ang nauna kasi akala niya ang mahirap lang kami. Ngayon, baka ikaw naman." Biglang bumalik ang lalaki, hawak ang wallet. "Sir, bibilhin ko po lahat ng binhi niyo. Papunta na kami pero gusto ko po kayong suportahan." Nagulat ang babae. Sabi ng lalaki, "Kumuha ka ng pera sa tatay mo para sa branded na damit, habang siya nagpapapagod sa init para may bigay sa'yo. Pero ako, hindi ako dito tumitingin, kundi sa puso." Tumulo ang luha sa mata ng babae. Maya-maya, huminto ang isang itim na kotse. Bumaba ang dalawang lalaking nakasuit. "Sir, handa na po ang company meeting nyo." Nataranta ang lalaki. "Teka, siya? Siyang CEO?" Ngumiti ang matandang lalaki. "Oo, may kumpanya ako. Pero gusto ko munang makita kung sino ang hindi hahatol sa akin dahil lang sa itsura." Sabay abot ng supot ng buto. "Ngayon, manood tayo ng sunset habang kumakain ng butong binili mo." Aral, hindi sa pera nasusukat ang tunay na ugali ng tao. Yung may mabuting puso, mas mahalaga kaysa sa may magandang panlabas. Kung natouch ka sa kwento, i-share mo ito para paalalahanan ng iba. Ang karakter, hindi kayang bilhin ng pera. Mag-iwan ng puso kung naniniwala ka pa rin sa mabubuting tao.